Accounting with Norman Mangusin. Sabi ni Eric Bactan, ilang beses ka nagtututbrush sa isang araw? Apat. Apat. Sa umaga, sa alas 10, sa alauna, pagkakain or depende. Tapos sa hapon, pagkakain, and then bago matulog. Yan. Apat. Apat. Fake news yan. AI yan, tanga. AI yan, tanga. AI yan, tanga. Bobo mo. Putang ina! Kaya yung ngipin ko puting-puti puting-puti yan. I don't even have time to brush my teeth. Ni hindi ko humakuha maghilamos at magsuklay. Kayo ang mga tunay na demonyo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sama na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating puntatalakayin ang isa na naman sa mga matitinding kabalbalan ng mga supporters mga kahombre ko. Nicolaong aka Norman Gusgusin mga kahombre ko ha. Kung saan talagang pinipilit nila no, na pabanguhin ang pangalan ng isang Norman Mangusin. Without even thinking na nangyari nga ba talaga ito mga bagay na sasabihin ko ulit sa inyo today upang maalala niyong lahat ang mga katarantaduhan, kabulastugan at kawalangyaan ng isang Norman Gusgusin. Ito ho ay hindi hatred video. No, ito ay awareness video. For you guys to know at para naman hindi rin kayo maloko. Di ba? Mamaya yan kayo yung mga maloko na naman ng tao na ito, tas ending, hahanapin nyo ako para magpa-interview kayo, di ba? So better, dyan lang kayo, manood, and this will be great and fun for sure. So welcome sa Norman Mangusin Show! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Pinaghahambing, mga kahombre ko, ng mga netizens ang timbang ng pangyayari sa taong nakagawa ng isang sobrang bigato na krimen laban kay Norman Mangusin na humarap lang sa reklamong unjust vexation. Ang tanong nila, bakit binlur ang mukha niya nakapatay siya ng maraming tao? Si Gusgusin, mababang kaso lang ay ipinahiya naman sa isang press con. So mamaya ho natin sasagutin yan, pero sa ngayon, ating balikan ang mga matitindi, mahahalimuyak at sobrang katarantaduhan kasinungalingan ni Norman Gusgusin sa internet these past few months na baka lang, nakakalimutan ng mga tao na kesyo biglaan na lang mga nagsisulpot nung nakulong at naawa sila kay Norman Gusgusin. Isa-isahin natin muna ang kanyang mga kasinungalingan. Let's make it. Noong October 7, 2025, nagkaroon ng isang live si Gusgusin kung saay tinawag dito si MG na isang duwag. CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun Oo, diyan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo, pero duwag yun. Oo, duwag yun. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan At dahil dito, hinamon ito ni MG ng isang boxing match na legal, mga kahombre ko. Through an event, okay? Sinaad naman ni Gusgusin na, duwag ka, suntukan lang pala
Ako, alam ko na matatalo ko sa suntukan eh. Kaya kailangan may second round saksakan. Tangina. Puta, 46 na ako. Ano ka ba? Kahit saan mo dalhin, may edad na ako. Pero lalaban ako. Lalaban ako na 2 round. Yung unang round na 5 minuto, suntukan tayo. Alam ko, talo na ako ron. Sa pangalawang round, medyo tatabla ako ng konti ron. Di ba? Doon na talaga matapang. So, pag nakaligtas siya at nakaligtas ako, doon sa round 2, ay di, okay na, quits na. Basta hanggang 5 minutes lang yun. Pirma siya ng Weber. Sa suntukan, mga kahombre ko, siya ay matanda na. Pero sa saksakan, hindi siya matanda. And at the same time, meron siyang gustong pirmahan ko na waiver at ito ho ang nakasulat sa waiver. So sa waiver na ito, nakasulat na kami magtatalian ng bewang at magtatarian kami at magsasaksakan, mga kahombre ko. So ayan ho, nakasulat. At kung ano man ang mangyari sa akin at kung ano man ang mangyari sa kanya sa labanan na ito, ay walang magiging demandahan. Ayan na, very clear yung nasa utak niya, no? Clear state of mind ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan, ha? It's very important, okay? Ngunit, sa kasamaang palad, mga kahombre ko, para kay Norman, hindi ko ho pinatulan yan. Kasi, saksakan, grabe naman, takot ho ako dyan. Grabe naman, mga kahombre ko. Saksakan ang gusto niya, di ba? So, nakakatakot ho, pang kriminal talaga to, mga kahombre ko. At huwag niyong kakalimutan, paano kang hindi matatakot? Eh, ganito yung experience niya sa kulungan. Ako nakulong. Totoo yun. Hindi ko yan dinideny. Yang kulungan naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko yan. Tanungin mo naman sa annex to kung anong katungkulan ko doon. Tanga. Nag-gobernador ako ng lahat ng gang doon. Ako yung gobernador. Nakuha mo? Alam mo ba yung gobernador? Commander ang tawag doon. Yung tipong riot, tataas ko lang yung kamay ko, wala nang riot na matutuloy. Totoo yan. Kinang-ina mo. Lumaban ako ng talian ng bewang doon sa kulungan. Doon sa mga kriminal na halangang kaluluwa. Hindi ka irerespeto ron kung babaklain ka. Yan ang tatandaan mo, unggoy. Di ba? Dinanas ko na yun. Hindi mo ako masisindak sa ganyan, o kinam. Gusto mo, parehong nakatali yung bewang natin. Laban ako ron. Yung laban namin sa kulungan nun. Kasi nakipaglaban ako sa kulungan, nakatali parehas bewang namin. Tapos may dala kaming paraksak. Yung paraksak namin, ano lang, yung toothbrush, yung hawakan ng toothbrush na hinasa. Yun lang. Ginawa ko sa kulungan yan, sa annex to. Nangyari sa amin yan. So, grabe to, mga kahombre ko. Imagine niyo, pinapatulis yung toothbrush, tas isasaksak, no? Yun, sabi naman ng mga kaibigan natin na ex-convict, yan daw mga ganyan, ginagamit sa pagdodonat. Brother, yung toothbrush na sinasabi niya, pambutas ng pambutas ng edits yun, panggawa ng ng bulitas. Bakit doon yung ginagamit yun? Bakit tinalian siya sa baywang nung kinabitan siya ng bulitas? Ay, gag. Sabi niya ba sa? Oo. Pangkuha na lang yun, panlagay ng bulitas na lang yun. Ang alam mo ko. Hindi, totoo sa tagal ko, sabi ko nila. So, ang ating mga kaibigang mga ex-convict ko na nakasama ni Norman sa kulungan, ang sabi nila, mga kahombre ko, ay ang toothbrush daw ay ginagamit na bulitas, pandonat. Hindi daw pansaksakan. Well, binabawal po sa jail lang, toothbrush po na mahaba. Binibigay po yung putol na yung or pinuputol talaga bago bigyan ng mga PDL. Kasi ang ginagawa po sa toothbrush yan, madali lang kuskusin niya para tumulis and then pwede siyang panaksak. Sinasaksak po talaga yun para sa yung pong libangan sa loob ng kulungan Naglalagay ng bulitas, wala namang mapaggamitan. okay. Ang bilang ng tinti nila, tinutukoy Baka nagipagsaksakan siya, hawak niya ang ari nung siya. Binumutas yan yung ganun. So, yan, mga kahombre ko. So, nakakatawa ho, pero ito lehitimo, no? Nagaling sa bibig niya, pero, again, kasinungalingan na naman. Napakarami ho ng mga OFW na talagang nag-iisip, no? Kung paano nila mapapadala ng secured at lalong-lalo na sa murang halaga ang kanilang hard-earned money. Buti na lang talaga na andito at dumating ang Tap Send. Kasi ang ating mga OFW, hindi nyo na ho kailangan, no, na umalis pa sa inyong bahay, mag-aksepa ng oras sa mahabang pila
wala na pong ganun ngayon. Tama nang mag-download ka lang ng TapTapSend and automatically nasa kamay mo na o cellphone mo na lahat ng pangangailangan mo at lalong-lalo na meron pa akong konting regalo sa'yo. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. So in short, sa huli, hindi ho ito natuloy, mga kahombre ko. Hindi yan natuloy kasi hindi niya ako pinatulan, hindi ko rin siya pinatulan sa gusto niya. So, alam niyo yun, walang naging gitna. Well, merong naging gitna. Noong araw na ako ay pumunta na mismo sa Warsaw, doon sa dati niyang bahay, mga kahombre ko. Nang sabihin ni Casper na si MG ay nasa labas ng village nila, nagawa ho nitong takutin si MG. Upang hindi na ako tumuloy, mga kahombre ko. Pag nakarating ka dito sa harapan ng bahay ko, totodasin agad kita. Oh, yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, tibano kita sa ulo. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, kasi nilusob mo na ako dito eh. Asan ka? Dali, punta ka rito. Lulusob ka sa bahay ko. Pag nakita kita lumusob dito sa bahay ko, yan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Nakita sa ulo. Yan, i-record niya yan. Pero wala naman nung nakapigil sa atin ng panahon na ito at tayo'y tumuloy pa rin kasi wala namang nakakatakot kay Norman kundi yung saksakan kasi nakakatakot ho yun. So ngayon, mga kahombre ko, nang matapos ang live ni MG, nagawang sabihin ni Gusgusi na wala at hindi daw siya nakatira doon. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw at nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman, pupunta ka pala, putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Okay ng ina mo, alam mong wala ako dyan, dyan ka pupunta, tarantado. Okay ng ina mo, for the views ka lang, may pa-live-live ka pa, andito raw, nagla-live daw, andito ko sa labas ng bahay, nandito ko sa BF. Okay ng ina mo, ang pota ka, bobo. Sa duloy, inamin niya naman ito at sinabi na andun pala siya at hindi lang nilabas si MG. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko, baka may anak din. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng pandemic. I have seen so much of him. I can see so much of me, so much of me living in him. Parang gano'n. Noong pandemic, sobra kayabangan ko nun. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na ho pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon. Ayan ho, yung isa sa mga matitinding kasinungalingan ni Norman, mga kamra, napakatindi, di ba? Anyway, nang makita ni Gusgusin ang plaka ng kotse ni MG, Nagsayang daw siya ng gasolina doon sa kanyang Challenger. Challenger, ha?
Yung Challenger, hindi sa kanya. Ang may-ari ng Challenger na si Lopez. At ako'y kinabahan, mga kaombre ko. Talagang takot na takot ako. Kasi pinasilip niya raw ito sa kanyang mga koneksyon. Kinagina mo, ako pa yung ungguyin mo, tarantado, hindi mo alam kaya, I can pull a string. Akala mo, tangina, I can pull the string, tarantado. Siyempre, binatak natin ng konti. Plate number lang nakita ko. Pak! Tawag-tawag muna. Bla 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 bla. Okay, boss, eto na po buong detalye. Kita mo. Ibig sabihin pala, peke pala yung LTO. Record na LTO yung pukin ng ina. Nakita mo naman, screen ng computer ng LTO yung pinakita ko. Pina-verify ko ngayon. Pumunta pa ako na LTO, verify nyo nga yan. Pinakita sa akin. Pero syempre, hindi ko na sasabihin kung saang LTO, di ba? Ito daw ay mga connection niya sa LTO, mga kahombre ko. Kasi syempre, plaka, LTO yan, obviously. Ngunit sa sobrang katulukan ni Norman Gusgusin, mali-mali ang impormasyon na lumabas sa kanya. Kaya naman, luma na mga impormasyon na lumabas sa kanya. At dito, mga kahombre ko, no, inilabas ko ang ORCR ng aking sasakyan. Eto, ORCR! Kita mo na! You came out short. Again, nagbanggit siya, mga kahombre ko, ng pangalan ng isang negosyante without knowing, without researching, at sa kanya na mismo nanggaling na Lopez ang apelido. Ang may-ari ng Challenger na si Lopez. Without knowing the fact na ang misis ko, ang apelido, ay Lopez. So, dapat, usually, kung ikaw ay taong may dunong at may dugas at may research, malamang may isip mo, baka nanay ito ng misis niya. O kaya baka naman misis niya ito. So, dyan nakita ko at natansya ko na ho ang libelo ng utak ni Norman. Na basta kung ano na lang ang naiisip na gawin, gagawin niya, mga kahombre ko. Kasi nga, ang tao na ito ay very impulsive. Hindi niya alam kung saan siya banda hihilera sa kanyang buhay. Kung ano-ano na lang ang masabi, basta para sa kanya, makakapuntos siya. In short, 50 years old na nag-aaktong 18 anyos, mga kahombre ko. Parang isang 18 anyos na lalaki na nasa katawan ng isang 50 anyos. Makapuntos na lang, kahit ano na lang. Basta sa tingin niya ay tama, gagawin niya. Pero mali, mga kahombre ko, di ba? Diyan lagi nabubutasan si Norman. At hindi naman tinanggap ni Gusgusin ang paliwanag ni MG. Ngayon ginawa ni Makaogag, yung certificate of registration na pinakita niya, postahan tayo, yun ang peke. Di ba? Screenshot nyo, padala nyo sa akin at kakasuhan natin yan. Kakasuhan natin ng fake. Falsification of public document. Shout out kay 777, The Last Sword Angel. Nung pinakita ko, well, totoo yun. Pero pagka hindi tugma at merong konting-konting pagkakaiba, falsification of public document yun. Nadali na naman kayo. Yun ang umaatikabong gawa rekto o baka nga siya lang gumawa nun, pinrint lang niya doon sa printer niya. Inedit-edit lang niya. Naniwala naman kayo. Di kayo bobo. So hanggang ngayon, yung falsification of documents na kakaso niya sa akin hanggang ngayon ay hindi ho dumadating. Kasi wala siyang maikakasong ganon. Dahil original na ORCR ko yun. Ang sasakyan ko na yan matagal na sa akin, Norman. Hindi katulad mo, napapalit-palit ng sasakyan. Dahil hindi naman sa'yo yung mga sasakyan. Alam nyo, mga kahombre ko, hindi naman sa pagyayabang or whatsoever. Ang isang Dodge Challenger, mga kahombre ko, entry level lang naman na sasakyan ko, is around 5 million plus pesos lang. Hindi naman ho imposible na hindi ka makakabili ng ganyan. Gets mo? Like, 5 million plus pesos lang yung sasakyan and sa isip ni Norman, hindi ko kayang bumili ng ganon? Come on, man. Ikaw na mismo nagsabi na ikaw pa lang ang kinikita mo sa YouTube mo ay... Biruin mo yung YouTube ko na FLM Comeback, 300,000 yung followers nun, kulang-kulang. At kumikita yun ng $4,000 monthly. And iniisip mo na mas mababa dyan ang kita ko? Well, you are very stupid kung ganon, di ba?
Di bali na lang ba kung ang fineflex ko mga bagay na worth 30 million na kotse? Ayan, talaga pwede kang mag-question. Pero isang Dodge Challenger, 5 million plus pesos lang, di ba? Kung ikaw ay tunay na trilyonaryo, as you said, Ako po, pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Pag sinabi kasing, pag nagkaroon ka ng 1 milyon, milyon ka na. 2 milyon, millionaire ka na. 10 milyon, sobrang millionaire ka na. Alam mo ba yung itinaya ko nung isang araw sa Newport? 56 million. Talo. Pero okay lang. Paano naging fake yun? Alam mo ba yung bigas na pinamili ko nung pandemic? Yung 132 truck ng kalabasa na pinadala ko sa lahat ng bayan sa Pilipinas. Alam mo ba magkano halaga nun? 1,200,000,000. Fake ba yun? Di ba't nakakain ka dun? Nakikain ka? Isa ka nga sa nasagip ko yung buhay nung taggutom ka nung pandemic. now, kung totoo nga yan, pinagsasabi mo na yan, then a Dodge Challenger is nothing for you. Lalo na at hindi naman yan Hellcat or Demon na Challenger. 5 million, come on man. Ang hina mo naman. Di ba, Norman? Bilyonaryo ka, tapos nalalakihan ka na sa isang entry-level na Challenger. Pero, mga kahombre ko, ayan ho ang isa sa mga kasong kinakaharap ni Norman ngayon. Dahil ang aking mother-in-law ay kinasuhan siya. Lagot ka? Ilan na namang warrant of arrest ang paparating sa'yo very soon. Sa isang live ni Gusgusin, sinaad nitong may kasama siyang isang sikat na Viva Max habang sila ay kumakain. Ikaw ba, nakabembang ka ba ng Viva Max kagabi? At mura ka ng mura? Ay, may hawig ko. Dali, ha? Dadaplisan lang natin. Gilid na gilid lang. Gilid na gilid lang. Hindi aabutin yung face. Hindi aabutin. Gilid na... Iyo, kumakaway na. Kita mo, ang kinis. Kamay lang. Wag mo pakita yung mukha mo. Baka mamaya kamay lang. Ganun mo lang yung kamay mo. Yeah. Pakita natin yung kamay. Iyo, no? Ohoy, ang ganda. Sikat pa naman yan. Baka mamaya, basin nyo kasi. Nanghina ako, mamen. Tatlo sila. Akalain mong hinang-hina ako para akong nayabi. Si Casper, binigyan ko na isang Viva Max. Kailangan yun. At least 3 beses sa linggo. Kailangan kondisyon yung bata ako. Para pagka nagdating sa panalpok, kondisyon. Ganon din naman ako. 3 times a week, nagpapakondisyon ako. Sobrang sexy at sobrang gaganda nung binembang ko kagabi. Si Casper, isa. Medyo may galis yung kay Casper. Hindi bale, bagay naman sa kanya yun Boss naman ako, kaya akin yung 3 flawless. Papakita ko na yung Viva Max. Ganun mo yung kamay mo. Kapraso lang. Iyan tingnan mo naman ang kinis wow! Doon na tayo Bembang to the max, ganun yun. Tignan mo baka baho. Ako may ka-holding hands ako. Tingnan ka. Yung kabila. Yung isa, wag ikaw. Yung isa, may ka-holding hands ako. Eto, kamay lang ko. Ay! Bango-bango, makabaho. Ito. Manyak! Ito, makabaho. Tingnan mo yung kamay, Uy, ang puti, ang puti. Ang lambot ng kamay, makabaho. Sobrang lambot. Ang lambot, pag hinawakan yung alam mo na, galit agad. Kamusta ang bembang kagabi ng Viva Max? Masaya, exotic, pangalan, JR. Palakihan na lang kayo ng ethics, di ba kaogag? Abay, hindi nadalo sa akin yun. Puta na, ang laki ng kalembang ko. Yung mga binebembang ko nga ng mga Viva Max puta, halos lumabas yung bata Kayo naman, di lalong hindi nadalo yun. Ikaw puro kayo katarantaduhan.
Lalong hindi ba nanalo yung pagpalakihan ng kalembang? Oo. Tanga na, pag may binembang nga ako, halos nagpapakabatay eh. Ay, Francis, wag mo ako iiwan. Dito, mga kahombre ko, talagang iniyayabang niya ho ito. Hinahalik-halikan niya pa yung kamay nito at para sa kanya, todo na ho itong ganitong klase ng babae, mga kahombre ko. At dito, sa sobrang kaululan ni Norman Gusgusin, hindi niya na ho namalayan na sa umpisa ng live niya, ay dumaan pala ito sa kanya likod, mga kahombre ko. At yan! Ibang klase. Klase yan, bro. Nakakatakot. Wow! May dumaan na Viva Max sa likod ko. Kitang-kita na ho ang itsura ng babae. Very good, Norman. Palakpakan sa ulo ang putang inang yan. Galing, oh. Todo. Tinde, mga kahombre ko. Di ba? Ibig sabihin niya, siya lang talaga ang nanglalaglag sa sarili niya. At dito ho, nagkaroon na naman ng live si Gusgusin, kung saan paulit-ulit niyang iniyayabang ang kanyang pera na nasa supot at maleta, mga kahombre ko. Sa dulo ho, ay napagkaalaman natin na nakapatong lang pala ito sa isang basahan o tuwalya na kulay puti. Pamimigay natin yan. Basher, pasok ka na, Basher. Oh. Tagal mo naman pumasok, Mighty Buraot. Oh. Mighty Buraot, liga. Ayan, Mighty Buraot. Magsawa ka, putang ina mo. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh, putang ina mo. Oh, ang dami niya, no. Oh. 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 Ayan, oh, Mighty Buraot, oh. Oh, kita mo, oh. Dahil pera, oh. Oo, ang kapal, oo. Parang gusto ko ano ba? Ayan, Mighty Buraot. Takot ako, marami, Mighty Buraot, oh. Oo. Nakita mo, Mighty Buraot? Oo. Wow! I-zoom mo nga yung tuwalyang puti! I-zoom mo pa? Baka mamaya sabihin edited yan eh. Ayan, mga kahombre ko, kitang-kita nyo kung gaano katarantado talaga ang tao na ito. Diba? Lahat gagawin niya. Pekein lang ang mga tao. Alam nyo ba kung bakit niya ito ginagawa? Ha? Para kayo'y magkaroon ng tiwala sa kanya. Na siya'y mayaman, so automatically, kahit bigyan nyo siya ng pera, pwede nyo siyang pagkatiwalaan. Yun lang yun. That's his mindset. Kasi di ba, pag sinabi mo na bilyonaryo ko, ganito ko, ganyan ako, obviously, ang magiging tingin sa'yo ng mga tao, okay lang yan pag binigyan content ko. Hindi, bilyonaryo yan. Hindi tayo nanakawan yan. Hindi tayo iiskamin yan. Ayan ang mentalidad na finifeed ni Norman sa mga taong naniniwala o nagtiwala sa kanya. Pero ang totoo, he is making a living out of this. Ito ho ay lagpas tagos na sa tinatawag natin na poverty corn star, mga kahombre ko. Kasi ito na yung ultimate level, mga kahombre ko, ng kabulastugan. Kabulastugan na ho ito. Pang-estafa to, mga kahombre ko. Iba na to, ha. Si Norman ho ay different type of poverty superstar. Very different, mga kahombre ko. Sa huli, mga kahombre ko, siya rin ang nalaglag sa sarili niya kasi siya rin ang may motibo. Kaya nakita yung tuwalya. Very good, Norman! Ang galing mo talaga. Solid. Miss na miss ka na nga namin eh. Sana bumalik ka na sa Hoyo! Tignan mo naman, Norman, inayos-ayos mo pa ng konti yung tuwalya, di ba? Oh, ikaw talaga mismo nalaglag sa sarili mo, di ba? Grabe, sanay na sanay ho siya natarantaduhin ang kanyang sarili. Kakaibang kriminal talaga si Norman, mga kahombre ko. Norman, the Explorer. Anyway, ang dating asawa rin nito, na si Ma'am Cristina Caber ay nagawang lapastanganin niya rin ho ito, mga kahombre ko, sa kanyang live. Na Eli Maurin, Sir, may anak ba kayo? No? Hindi ko kilala yun. Hindi ko kilala yun. Katarantaduhan yun.
Yung kaber-kaber, hindi ko kilala yan. Oo. Ay, pa-DNA niyo yung bata. Oo. Ay, madaling gumawa ng ganyang issue. Hindi ko kilala yun. Huwag niyo nang banggitin yung pangalan na yan dito. Ayan ho yung mga nagkorte-korte noon nung ako'y nakulong. Nung hinamo ng abogado ko ng DNA, mga nagtakbuhan. Wala ho yan. Wala ho yan. Gawa-gawa ni Pud Genius Vlog yan. Dahil gustong umepal sa akin, hindi ko pinansin. Kilala ko na yan. Wala yun. Kahit magbigti sila sa harapan ng tao, kahit kumuha silang lubid, magpatiwakal, di nila ako kaya. Puro kwento yun sa kanila, walang sustansya. Basta magugulat na lang kayo. One time, bigla ako magla-live, may binabangas ako ng muka, yun na yun. Hindi ko papapormahin yan. Tuturuan ko ng leksyon yan, tarantadong yan. Ipakikita ko sa kanya kung gaano siya kawalang niya. Wala, hindi ko kilala yung kaber-kaber na yan. Pa-DNA nyo, baka kung sino lalaki humindot dyan hindi ko kilala yan. Samantalang, ito naman na naging sagot ni Madam Cristina Caber. Kahit kailan naman siguro wala kayong ikinlane na ganyan, di ba? Na anak niya yon, tama? Wala. Ito lang. Kahit noon pa, nung may asawa pa siya, na nakita ko siya, nakita niya anak ko, sinabi ko sa kanya, hindi mo to anak. Tingnan mo yung mukha mo tsaka mukha ng anak ko. Malayo. Malayong malayo. Ano pong sagot niya? Nakayuko lang siya. Wala naman kami paremang Wala sa naman isa't isa dahil Oo, wala ganun. kaming anak. Oo, ganun Ang talaga. anak ko sa iba. Tama. At sa matino at maayos na tao. Mm-mm. Na pinaglaban ako at pinaglaban yung anak ko. Tama. Di ba? Ganun lang yun. Huwag ka nang magsasalita ng kung ano-ano na hindi mga totoo kasi ikaw din ang nasisira. Wala naman sinabi kahit kailan si Cristina Caber, mga kahombre ko, na may anak sila ni Norman. Pero, mga kahombre ko, nang inilabas ko ho ang interview kay Cristina Caber, all of a sudden, hindi niya na daw ito kilala. Sabi ni Stark Lannister, good morning FLM. Ex-wife mo ba talaga yun? Ang alin? Yung pinalabas ni Bakagago, hindi ko kilala yon. Huwag ka mag-alala, kakasuhan ko rin yon. Kakasuhan ko yon. It's okay. Pero ang document o marriage certificate will never lie. Okay? Anyway, nang mapahiya ho si Gusgusin kay MG, nang pumunta ito sa kanyang village, nangako ho siya na in 5 days o sa Biyernes ay pupunta raw ito ng San Pablo City, Laguna. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo, pupurahin kita. Yan maganda ka na. Sinabi ko na siya, bibigyan ka 5 araw. In within 5 days. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. At dito ho ay nagbabanta siya ng kung ano-anong masasaklap at masasamang pwede niyang gawin sa akin at mga mangyayari sa akin in about 5 days. Abangan mo, kayong mga troll ni Ogag, sana maipagtanggol nyo yung amo nyo kapag kinaladkad namin yan sa loob ng bahay niya. With posas, okay? Pero magugulat kasi kayo, pagpunta ko ron, poposasan na siya. Pagpunta ko ron, poposasan na siya. Ilalagay natin doon sa kadapat niyang kalagyan. Ilalagay natin doon sa lugar ng mga abnoy at mga sinto. Ang daming mag-iiyakan nito. At sa dulo, surprise, surprise, inilive ko ito at syempre, hindi siya sumipot. May bago pa ba dyan, mga kahombre ko? Di ba? At ito ang naging sagot niya nang mangyari yung live ko o yung araw na yon. Ito ho ang sagot niya. Totoo ko sa salita ko sa mga supporter ko. Pero sa mga troll na katulad nyo, nangako ka na, gusto mo tuparin ko pa. Abusado ka naman. So, wala na tayong magagawa doon, mga kahombre ko. Dito, marami lalong na-disappoint na mga tao kay Norman. So, sinungaling na naman, napakatindi na naman kasinungalingan. Sabi ni KHDC, Ninong, anong regalo mo sa inaanak mo sa Pasko? Lahat ng inaanak ko,
Ay minimum yan, 50,000. Oh. Napakatindi ho, 50,000 mga kahombre ko sa bawat mga inaanak niya. Wow, iba ho talaga si Norman. Kulang na lang mga kahombre ko, talagang mapapaiyak ka ho sa tao na ito. Talagang totoong pandemonic hero ho ito mga kahombre ko. Napakatibay ho ng sikmura nito. 50,000 mga kahombre ko, minimum. Pero ito naman ang sinabi ng asawa o naging partner ni Casper sa anak niya. Tandaan nyo, inaanak niya ito ha. Ito ang sabi niya. Oh, sabihin mo wala akong karapatang mag-react. Okay nang ina mo, anong walang karapatang mag-react? Inaanak ko yan. Sa anak, sa binyag. Pinaliwanag ko, pati inaanak ko, dinamay eh. Kaya nga eh. Baka sabihin, hindi ko inaanak yon. Yun ang pagkakamali mo. Inaanak yung boss yun. Putang ina mo, pati inaanak ko, dinamay mo. Kaya pwede kitang pag-reactan. Putang ina mo, pwede kitang murahin. Dinamay mo inaanak ko eh. Hindi nyo ba alam ibig sabihin ng inaanak? Pangalawang ama niya ako, putang ina mo. Yun ang pagkakamali mo. Makabaho. May alam ba kayo kay Norman Mangusin? Question lang, no? Actually po, ninong niya po yun. Ninong niya ng anak nyo. Meron ka bang alam sa kanya na sa history ni Norman Mangusin? Wala Kasi po. medyo mas dikit sila eh. Wala po, kasi ninong niya po yun, pero hindi naman niya po pinuntahan, yung mga Pasko, hindi naman po. Wala rin naibigay sa kanyang inaanak. Zero. Wala po. Kilala nyo si Norman Mangusin, personally. Wala naman po. At dito, kahit to doon sa anak ng kanyang inaanak, mga kahombre ko, ito ang mga kabulastugang pinagsasasabi niya. Pakuha ko kaya sa DSWD yan. Na malaman ng DSWD na hindi mo kayang alagaan ng maayos at turuan ng tama yung anak mo. Bagkus isinasalang mo sa kawalangyaan. Di ba? Hindot ka. Gusto mo pa DSWD na kita? Yung video na nilabas ni Makagago, sobrang enough na yun eh. Sobrang enough na yun para pakuha ko sa DSWD ang bata. Ikaw naman, huwag ka basta-basta nakikinig dyan sa nanay mo, 16 ka na anak. Ay pagka naulit pa yan, ipadi-DSWD kita. Pakukuha kita sa DSWD. Dahil hindi ka mabigyan ng tamang asal ng iyong ina. So makikita ho natin dito mga kahombre ko, ang napakatinding kabulastugan ni Norman Mangusin. Kasi nangangako siya ng ganito o nagsasabi siya ng ganito at talagang yung kasinungalingan niya mga kahombre ko parang totoo na ho para sa kanya. Yan yung matindi. Yung tipong iniisip niya mga kahombre ko na totoo na talaga to. Yung kasinungalingan totoo na para sa kanya. Now yun yung effed up na sitwasyon. Yung tipong pinaniniwalaan mo na yung kasinungalingan mo. Wow. At ayon no, mga kahombre ko, kay Gusgusin, pumunta raw si MG ng GMA Cavite upang interviewin ang mga asawa ni Casper. Si Makagago, ilalabas mo ba? Ako na maglalabas. Si Makagago, nagpunta doon sa ex-wife ni Casper, doon nag-i-interview. Alam ko lang na pupunta ka na sa San Jose, pinakiliti kita dyan. Langya ka. Sino ang nagsama sa'yo? Si Igme. Si Solis. Si Papay. Ano ang pangalan ni Igme? Jaime Solis. Si Jaime Galisen Sonera Mong Solis. Parehas kayo. Kahit kailan, itong mga ganito niyang klase ng pagbabanta ay hindi ho natupad. In fact, mga kahombre ko, eto si Konsehal Igme, o yung dating konsehal na si Igme, ay matindi ho niyang siniraan, mga kahombre ko, kung naaalala nyo. Ikaw, Igme, sasabihan kita, eto, live to. Ayusin mo buhay mo, animal ka. Ipaparade ko yung club mo, ipaparade ko sa karamihan pagka hindi ka tumigil sa katarataduhan mo. May p***hang ka, Igme. Binabantaan kita, binabalaan kita, taniman kita ng mga taga-krami dyan sa club mo nang malaman ng mga taga-krami na may hindutan ka dyan sa loob ng club mo, may illegal straight ka dyan sa club mo. Umayos ka, Igme. Ikaw, mabuhay ka ng tama, huwag kang makisawsaw sa mga hindi mo dapat sawsawan. Imagine ninyo, mga kahombre ko, gaano kasanay itong tao na ito na kahit ho negosyo ng may negosyo, sisiraan niya ng ganito. Ngayon,
Yung sinasabi niya na magpaparonda daw siya ng pulis, magpapapunta siya ng mga pulis, baka mamaya undercover na yung sinaserve ni Igme. Hindi rin ho na naman nangyari. So in short, nang istorbo na naman si Norman sa tao na merong negosyo, mga kahombre ko. Nakakainis, di ba, kung isipin mo. Ba't kailangan mo pang mang istorbo? Di ba? Okay na nga ang lahat, di ba? Ano bang pakialam sa'yo ni Igme? Mangi-istorbo ka pa sa tao. Hindi ba, mga kahombre ko, kung isipin nyo? Bakit ganon, di ba? Ayan na sinasabihin nyo na mabuti at mabait. Isipin nyo, normal na tao lang. Gineganyan niya pa, di ba? Ang tinding mang-ipit ng tao na yan. Basta siya lang dapat ang the best of the best. Ever since, hindi ho siya pwede na siya'y second. Dapat siya lagi ang first. Kaya talagang dapat winawasak yan. Kasi nakakatakot ho na tool, no? Ang boses at salita. Kasi delikado, mga kahombre ko. Kaya better! Araw-araw dapat ipapaalala sa mga tao kung gaano katarantadong tao na ito. It's very important. Ayon kay Gusgusin, isa itong Sputnik. Pasok! Richard! Liha. Dali. Sige, dito ka. Ayan. Kumusta, Kosa? Meron, boss. Eto. Kumusta? Unang tanong. Anong pangkat mo? Sputnik. Kaya mo patunayan yan? Oo naman, boss. Okay. Totoo ba na ako daw, nung ako yung gobernador nyo, tagalinis daw ako ng inidoro? Malabo yun, boss. Ganon. Kumusta na buhay? Kalalaya mo lang daw kanina? Oo, boss eh. Ganon. Okay, ganito. Patutunayan natin yung talagang Sputnik ka. Okay, boss. Sige, babalik ta rin ko yung camera. Pakitingin ng tato. Patingin ng tato. Nakasampa kayo dyan, boss. O yan! Sputnik! Putik! Sputnik! Putang inang umay... Ano yan? FLM ba yan? Parang hindi naman. FLM, boss. FLM! Puta, ibig sabihin... Anong ibig sabihin? Ano ang... Ayun, o, puta. Sputnik nga! Marami Puta! kaming may FLM doon, boss. Marami kayo doon. Ibig sabihin, respetado nyo ba sa FLM? Siyempre naman, boss. Ayan screenshot nyo na dali. Sputnik. Hindi, baka sulat... Baka ballpen lang yan, ha? Puta, baka naman mamaya, i-drawing lang natin yan, puta. boss. Ha? Lawayan muna natin. Eto, may laway yan, ha? Ayan, basa. Ayan, boss. Puta, Totoo yan. puta, Sputnik. Ayan, Sputnik nga. Ito yung gob namin doon eh. Teka. Sige, dali. Ayan. Poke ng ina mo, makagago. Ano na? Kupal yan eh. Ayaw mo lang ako. Huwag kayong makikialam. Baba mo na yan. Ang sinasabi daw, wala daw akong tato. Bakit daw ako naging gobernador kung wala akong tato? Ibig sabihin, pag walang tato ba, batukin? O pag walang tato, yun ang tunay na matigas? Oo, boss. Totoo yun. Totoo ba yan? Yung walang tato ang matigas doon. Yung walang tato. Bakit? Pagka maraming tato, ano ibig sabihin nun? Dyaryo. Oo, boss. Ginagawang libangan. Yung maraming tato. Okay. Alam mo yon, yung maraming tato, ginagawang libangan doon. Oo. So, ngayon, iliwanagin natin, tagalinis daw ako ng inidoro. Sabi ni Bakagago. Di, boss. Gobernador kayo doon. Ang mga tagalinis doon, yung mga bagong salta. Ganon. Wala pang pangkat. Wala pang pangkat. Yun ang tagalinis do. Pero, patingin nga uli. Reveal nga uli natin. Baka mamaya, nabura na. Puta, Sputnik nga. Yung iba nga, boss, FLM eh. Grabe, no? Puta, may FLM talaga. Yun na sinasabi ko. Sige, Kosa. Bababa ako. Tapusin ko lang live ko. Thank you, Kosa. Okay. At dito, mga kahombre ko, makikita rin natin dito siya na nakasuot siya ng pangmason na t-shirt. Napakatindihong gangster nito, mga kahombre ko. Kung maalala nyo, meron siyang naging kaibigan daw sa loob ng kulungan na ang pangalan ay Leon at ito ang sinabi sa kanya. Ito yung bago ako magsasalita, ito yung ako Sputnik galing ako ng Munti, you believe in person Patingin muna nung Sputnik na tatak mo, Kosa.
Ayun, ang laki ng tatak na ano, nasa likod oh. Meron pa dito isa. Meron pa dito sa likod. Ayan. Sput. Kosa. Sinasabi, hindi raw ako kosa eh. Hindi raw ako Sputnik, kosa. Narinig ba ako? Kami ba ako? Maliwanag, kosa. Maliwanag ang boses mo. Okay, ang unang-una, gusto ko sabihin sa iyong makaoga, isang si Francis Leo Marcos ay binoto namin bilang gobernador, ha? Tandaan mo yan, ha? Ang Sputnik, hindi para ipagyabang, ha? Siyempre, si Kosang Gob, hindi yan magyayabang na siya ay Sputnik. Ha? Kung hindi yan Sputnik, bakit binoto ng pangkat namin para maging governor yan? Ayun. Ha? Nagigigil ako sa iyo eh. Dinadamay mo yung Sputnik. Hindi! Kosa! Sabi kosa! Alam mo, ikaw yung the biggest. The biggest. Kosa! The biggest. Ang sabi... The biggest na muli sa malatang lupa. Kosa! Ang sabi kasi ni Makagago, Kosa, ang sabi kasi ni Makagago, Sputnik daw tayo. Eto Sputnik. Oo. Alam mo, nagalugo na ako. Ang ibig sabihin ng Sputnik, ha? Tandaan mo, makinig ka mabuti, makauga ka. Sumpang papatay, uwi tagumpay, nasisigaw katurungan. Ha? Tandaan mo yan, ha? Kami, tahimik kami. Yeah. Pero kapag yung pangkat namin, tinanam mo, di paglalagyan ka sa amin. Naku, hindi na ako may sabi niyan ha, Kosa. Wala akong sinasabing ganyan, Kosa. Basta sinabi ko lang, Kosa, sinabi rito ni Makagago, Sputnik daw tayo, Sputnik. Gusto mo makita Sputnik? Asan ka? Sa San Pablo ka? Gusto mo magkita tayo? Nakaputang yari ka. Sir, ilang years kayo sa US? Tapos maya-maya ho, mga kohombre ko, biglang nagbagong ihip ng hangin ng leon na ito at all of a sudden, ito na ho ang sinabi niya. Dahil ikaw sinungaling ka, paasa ka, diba? Paasa ka eh. Akala mo talagang pandemic na hero. Ha? Hindi ka pandemic. Pandemonic na hero na magaling gumawa ng pandesal. Di ba, Baker? Di ba? Marami akong alam sa iyo, ha? Marami akong alam, ha? Ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Baka sabihin ng mga tao, binayaran mo ako, ito masasabi ko sa iyo, ha? Putang ina mo, ha? Norman Mahusid, putang ina mo, ha? Baking ina ka, ha? Wala akong pakialam sa iyo, ha? Tangina mo, ginawa mo akong timawa doon, ha? Umakyat ka sa TikTok ko, tapos sasabihin mo, di ba? Sputnik ba ako, Kosa? Sputnik. Sputnik ka. Tangina mo. Mahilig ka makipag-away, pero yung away mo, hindi mo naman kaya. Ha? Sa pagkakaalam natin, mga kahombre ko, ito ho si Leon ay nasabi ito dahil unfortunately, hindi siya binayaran ni Norman Gusgusin. Ang yung putang ng FLM yan, putang ina niyan. Sabi niya, ipagtatagol ko daw siya. Tapos sabi niya, bibigyan daw ang 25. Putang ina, istampa akong putang ina ng kulang yun. Minula ko. Puro pangako, puro paasa. Putang ina niyan. Mamaya magla-live ako, mumurahin ko yan. Tinan mo, manood ka. So makikita ho natin dito kung gaano kagunggong ang mga tao na ito. Di ba? Papangakuan ni Norman, maniniwala, tas afterwards ilalaglag si Norman. Hanggang kailan ba yan? Dapat kasi matuto kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, okay si Norman. Sa lahat ng pagkakataon, hindi okay si Norman. Lalo na pagdating sa mga pangako na yan, pagdating sa pera, don't believe in this guy, man. Ngunit, hindi lang ho si Leon ang nagkaproblema dyan. Itinanggi din ho siya
na mga in-interview natin na nakasama niya sa kulungan. So, tatanungin ko lang sa'yo, no? Sa'yo lang, no? Sa opinion mo lang, sa tingin mo, yung klase niya na yon na bilang siya ay isang inmate, do you think meron siyang potensyal na maging gobernador, yung ganong klaseng inmate na tulad niya? Wala. Dahil bago ka maging gobernador or ano, ang tawag doon mayore. Dapat bago sarili mo, iisipin mo muna yung pangkalahatan. Araw-araw niyo siyang inaasar, so hindi siya gobernador, tama? Ewan ko anong klaseng gobernador siya. Ngayon ko lang narinig yung gano'n eh. Sa kulungan kasi, mayores lang ang ano doon eh. Yung gobernador, ewan ko kung napulit yung gobernador na yun eh. So walang totoong gano'n? Walang gobernador? Mayores ang meron, tama? Mayores pang kalahatan kasi may mayor. Tapos mayores pang kalahatan. Meron pang mataas sa mayor, yun yung mayores pang kalahatan. Pero do you believe na siya'y gobernador? Sabi niya gobernador siya, boss, at mayores ata ibig sabihin ng gobernador. Totoo ba yun? Wala po. Sa jail po na ganito, kasi hindi pa po ito yung pinaka-highest na jail yung BJMP, yung sa may Camp Bagong Diwa. May yung pinaka-mas pa dyan na jail, dito nga yung Bilibid. Andyan pa, pinakamatas po dyan, Mayores. Ang pagdating sa Bilibid, meron pang commander. Pero yung sinasabi po niya na ano daw po siya, gobernador? Walang gobernador po dyan. Wala po. Walang katunggulan siya, sabi niya katunggulang, magulang siya eh. So ngayon, boss, may question ako. So sinasabi nito si Norman Gusgusin na siya daw ay gobernador. Nakulong siya, if I'm not mistaken, sa city jail. Can you explain that, please? Pwede siguro, naging gobernador siya, baka sa kwerna. Sa pangkat kasi, bawal manungkulan ang... Ang ganun lang. Wala kang tatak eh. Okay. Wala pang nangyayaring ganun. Pero sabi niya nga, Sputnik siya, tas sabi niya, gobernador siya na Sputnik. Pag may tatak siya. Kaso wala siyang mapakitang tatak. Ay, bawal manungkulan yun. Walang ganon. Walang ganon. Wala. Ayun. Hindi po pwede. Malabo yun. At huwag niyo hong kalimutan. Baka nakakalimutan niyo na. Pinagpanggap niya rin ho si Casper na Sputnik daw. Pero magtataka ka pa ba, mga kahombre ko? Hindi ba? Para lang maparami si Casper. Tinawag niya ito. Ang iniisip niya, marami siyang bodyguard. So, 3 Casper ang tinawag niya. Casper? Edmundo? Ingkong? Wala sumasagot sa mga bata ko, ah. Tinawag ko na yung 3. Si Casper, si Edmundo, si Ingkong. Noong panahon na ito, mga kahombre ko, di ba, alam na namin, no, na si Edmundo at si Casper ay iisa lang. Pero, later on, na-realize namin, uy, gagi yung Ingkong, si Casper din pala yun, mga kahombre ko, kasi yun yung sinabi nung dating partner ni Casper at ni Igme. Yun po ang pinantek sa akin ni Ingkong. Si Casper, Ingkong, Casper, same. Isa lang yun. Marami silang tropa eh. Kasama si Ingkong, kasama si Casper. So, na-realize namin na yung palang 3 pangalan na tinatawag ni Norman, si Casper lang. Diba? Like, crazy, di ba? Crazy, mga kaobre ko. At itong Casper na to, ito si Casper dito, nung pinakita nga itong tattoo, napagkaalaman namin, mga kahombre ko, kahit siya'y naktodo di takep and all, na si Casper din ito. Dahil kay Fuji News, nalaman natin na si Casper ho ito. Tingnan nyo, parehas ng daliri, parehas ng mata. Definitely si Casper lang ho ito. At pati boses, malamang, i-play natin. Yung walang totoong matigas doon. Basher, nandito na naman ako. Malabo yung boss. Sabi mo, 4 days lang. Ito. Sputnik. Sarap ng buhay. Gobernador kayo doon. Ang mga tagalinis doon, yung mga bagong salta. Talaga na to. Di ba? Nakakatawa, di ba? This is him. Pero, wala kailangan mo talagang makulong. Hoyo ka na. Hoyo na yan. Pasok! Richard! Pa-Richard ka pa. Dagukan kita dyan eh. Dito naman, mga kahombre ko. Abay, nag-live ho si Norman. At ang sabi niya na naman dito, lilipad siya patungong Japan. Andito ako sa Philippine Airlines sa lounge. Papunta akong Japan. Saan papunta to? Japan. Baka makita sa New York ako pupunta. Yan.
Oh, yan. At syempre, dahil sa kaululan niya, no? Hindi niya ho ito sinasadya. Ito lang automatic sa kanya. Alam niyo yun? Ayan ho yung mga kademonyohan ni Norman sa sarili niya. Wala nademonyo siya. So, ang nangyari dito, mga kahombre ko, surprise, surprise, naipakita niya ho ng sagad ang plane ticket niya. At ang sinasabi niyang Japan, yun pala'y sa Davao lang. At iniyayabang niya, mga kahombre ko. Walang niya. Si Casper, naka-business class ang potek. Oh? Si Casper, Si Casper, naka-business class. Oh, nandito kami sa loob ng Philippine Airlines. Sa lounge. Oo, alam mo naman, pagka-lounge, pang-business class lang yun. Oo, kung hindi, doon ka maghihintay sa labas. Ngunit, mga kahombre ko, comfort class lang. So, ayan o, kitang-kita natin dito. Huwag niyo hong kakalimutan na from Isabela, kinasukusan niya ako kinasuhan kasi taga doon daw siya. Abay, all of a sudden ho, biglang taga Paranaque na daw si Norman. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Oh, Vice. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. 2016, nagkasama kami ni Vice, ni Benjo Bernabe. Oo. Isinama ko siya, ihinarap ko siya kay dati, ngayon presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Oo. Dati, katatapos lang mag-senador and then tatakbo as Vice President. O, si Vice Mayor Benjo Bernabe ng Paranaque, hinarap ko mismo kay BBM yan, as in harap. May picture sila. May picture pa kaming tatlo. Hanapin ko lang. Hindi nagamit yung Jaguar, yun ay galing kay Vice Mayor Benjo Bernabe. 2015, pagkasama kami bago magpasko. 2016. Yan. Isinama ko mismo yan, si Vice Mayor Benjo kay ngayon Presidenteng Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya, pinagkamay ko silang dalawa. Vice, thank you. Taga Paranaque na rin ako ngayon. Abay, nagulat kami at nangamba at natakot, mga kahombre ko, kasi wow! Kaibigan niya pala si Vice Mayor Bernabe. At sa kwento niya, mga kahombre ko, parang grabe. Napakarami nilang pinagdaanan sa isa't isa. Naalala ko tuloy yung kwento nila ni Alex Fabela. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan. Dito kami naghahabulan nung mga wala pa kami sa lawal. At dito ho, mga kahombre ko, ako'y nag-aalala. Hindi kaya ako'y tanga na o ako'y nauulaga na, no? Kasi hindi ko na maintindihan, ilang beses ba naging bata si Norman? Minsan kasi mapapaisip kang talaga. Ilang beses ba siya naging bata, ilang beses siya naging binata, at ilang beses ba siyang naging maedad na? Kasi grabe, mga kahombre ko, parang hinati-hati ho yung buhay niya. Kasi kung saan-saan siya lumaking bayan. So this is actually terrible, no? Pero at the same time, nakakatakot kasi sobrang dami niya kong connection. At isa na nga itong Vice Mayor ng Paranaque, si VM Benjo Bernabe. Diyos ko, nakakatakot to, mga kahombre ko. At hindi rin ho nagtagal. Naglabas ng isang pahayag o isang post si Vice Mayor Bernabe ng Paranaque at sinabing wala siyang personal na ugnayan dito. So, itinatanggi ho siya ni Vice Mayor. Nakarating naman ho ito sa napakatinding sigusgusin at sinabi sa kanyang live na, Boss, ano masasabi mo sa statement ni Vice? Tama naman. Pero hindi niya kinuwento lahat. Tama, hindi ko na yung kukontrahin. Claim niya yun Tama, meron din ako resibo. Hanggang ngayon, nasa akin din naman yung resibo na binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Tama naman. Wala naman ako sinabing binigay niya. pero huwag niyong kakalimutan, ang sinabi niya the day before ay, Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice, yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. at meron din ho siyang isang governor na kilala daw niya, mga kahombre ko. Ay, shoutout ko sa kaibigan ko, yung gobernador ng Nueva Vizcaya, si Governor Jing Gambito. Mabuhay ka, partner. Meron
Meron nung isang netizen na nag-question kay Governor Attorney Jose Jing Gambito. At sinabi na parang wala naman siyang kaibigan o kilalang Norman Mangusin. Kasi at the end of the day, mga kahombre ko, lahat naman daw ay kaibigan niya. At dito ho, mukhang naulit na naman ang isa sa mga kabulastugan ni Norman Gusgusin. Nagkaroon ng isang panayam si Norman sa isang individual na nagngangalang Joshua Avesilla, mga kahombre ko. Sinasabi niya, ano yung pangyayari kahapon? Bakit sinasabi mo na nilusob mo si Makagago sa San Pablo? Punta kami ron. Kasi nga, masyado na siyang sa amin masyado na siyang mainit din Gawa ng kung ano-ano sinasabi niya sa amin. Kung ano yung pinaparating niya sa amin, banta-banta sa amin ganun. Okay. So ngayon, pinunta namin sa San Pablo. Sa San Pablo, kailan yan? Kahapon. Kahapon. Nakarating kayo sa bahay niya? Doon na sa labas ng village, ayaw kayo papasukin. Nilabas kami ng tao niya lang. Nilabas ka ng tao niya. Pero sinasabi mo na binasag yung cellphone mo? Binato ng gwardiya. Patingin nga kung talagang totoo yan. Binato ng gwardiya yung cellphone mo. Pumunta daw siya ron, nagbibideo daw siya. Ngunit ang ginawa daw ng gwardiya ni Makagago ay binasag yung kanyang cellphone. Kung makikita nyo. Sige, pakita mo. Ayan. Kung makikita nyo ho dyan, puro lamat ho yung cellphone. Ayan o, puro lamat. At basag. Kay... 2023, binugbog namin yun. Ay, 2023, binugbog nyo si Makagago? Oo. Nagtago sa saya ng mga bata na yun, ng mga bouncer doon yun. Nagtago sa saya ng bouncer? Kaya ito naman sabi ko sa MG, hindi ako tuta ni boss. Hindi ako tuta ni Marcos, tandaan mo yan. May bayag ako. Tuta ka daw ni Mang Using. Baka yun sabihin. Hindi ako tuta ni Mang Using, may bayag ako. Kaya ko lumakad ng isa, tandaan mo yan. Pero, ngayon, nung ayaw ibaba yung baril, hindi ka ba man lang nakapag-live doon sa San Pablo para makita na nagla-live ka? Picture ako, nag-video ako. Okay. Ngayon, nag-video ako, tinapik ng gwardiya. Okay. Bawal daw doon yun, privacy daw nila yun. Basag yung cellphone mo? Binasag yung cellphone ko, tapos kinuha yung cellphone ko ng isang gwardiya. Tapos? Shoutout sa Kuya Guard. Ang pangalan mo, di ba, De La Torre? Anong gwardiya, De La Torre? Ang nagpainit talaga sa akin. Kasi wala na yung bata Wala na rin wala na rin yung tao binabanggit niya Yung bata? Sino bata yun? Hindi ko na ayoko nang banggitin. Anak mo? Ayoko nang banggitin kung sino man yun. Dinamay nila? Dinamay niya Mahilig talaga mandamay ko ng mga bata. Alam mo sasabi ko sa... Yan ba yung sinasabi nyo na nag-repent? Kailan niya sinabi yan? Ang tagal na nung away namin. Pero kailan niya sinabi, bakit mo siya nilusot sa San Pablo kahapon? 2 weeks ago. 2 weeks ago? Galing kulungan. Galing kulungan daw. Na naging Kasama ko daw sa loob. Kasama ko daw sa loob. Binigyan. Binigyan niya yan? Yung tao na yun, taga sa amin yan taga sa inyo yung tao. Pinari ngayon. Galante. Uy, mga gago, ay makabebe ka pala ha. Mahilig ka sa pogi Ngayon, paano mo nalaman nung bumaba ba doon si baka si Guess what, boss? Ang pinababa niya doon, yung sekretary niya Kuno. Sekretary niya, Kuno? Kuno. Pinaganap niya ng taong galing tulungan. Okay. Para lang ikaw na nakasama ka, natutulog ka daw sa ganito, nagdadakot ka ng mga tayo na yun. Ganon? Oo. Talagang ganas. Talagang Talagang gagawa talaga ng kwento para magkaroon siya ng content ako na magatasan ako. Ay, yan na makagagawa. Tandaan mo. Teka muna, para magkaroon naman ng katotohanan na yung bumaba doon yung kanyang sekretary Kuno. Sekretary Kuno. Para maghanap ng Presong galing kulungan. Presong galing kulungan. Para magpanggap. Nakasama ko. Nakasama ko. Para patunayan na ano ka lang daw ng tayo sa nito sa siya. Ganon. Taga sa inyo yun. Ngayon, yung secretary niya, babae pa to, lalaki? Binabae. Kilala mo talaga? Oo. Kilala pala talaga. Oo, totoo. Hindi na yun, bukas. Bukas na yun, yung reveal natin doon kay 75,000. Para magandang kwento. 75,000? Bukas na siya. Bukas na, okay. Binayaran ng 75,000. Basta bukas na siya 75,000. Tama yan, boss, bukas. Bukas. Nagtanggal ako ng mask, makikilala niyo ako. Yan, makikita mo rin kung sino yung tumampal ng kamay mo, alam mo na yun kung sino ka. Ay, yung nagpapanggap na chairman? Yung kumakamay sa'yo? Paano kakamay sa'yo? Paano? Tapos tinapik mo. Tinapik? Ginanong mo, tinapik ko. Ano sa'yo mo? Huwag kang panggap. Huwag kang panggap, hindi ka legit. Hindi ka legit? Oo. Pandira parang yun yung nagsasabing hindi daw ako akro. Sabi nun, hindi daw ako akro. Pinagkakalat nun, hindi daw ako akro Ayan ho, napakatindi ho ng mga kasinungalingan na binubuo ni Norman
Dahil sa ipinangako niyang 50,000 kay Owa, mga kahombre ko. Pero hindi rin noon nagtagal. Nahanap namin itong Joshua na ito. Talagang pinahanap ko ito sa mga kahombre ko. At nasakal siya. Lumabas ang kung ano-anong kabulastugan na ginawa niya sa buhay niya. Then napagtanto namin na siya pala'y inofera ng 50,000 ni Norman dahil siya'y nag-video. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Nandun po ako noon sa motor shop po, malapit po sa subdivision nila na naghahanap po sila ng mga tao. Sakto po, nung paglabas ko po ng motor shop at mananangalian na po ako, nakita po nila ako, tinanong po nila kung gusto ko daw po ng 50,000, bibigyan daw po nila ako. Tinanong ko po kung anong gagawin ko. Sabi po nila, babasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila na script para po sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. O yan, makikita nyo na dito kung gaano ka-manipulative ang tao na ito. And surprise, surprise! Nung umami na yung Joshua, ito na ang naging sagot ni Norman tungkol sa Joshua. Pupunta ako sa studio ni Idol Rapi. Ipapatulpo kita. Ginamit mo lang ako kung wala akong manda ka. Recorded lahat ng plan natin. Go ahead, ukininam. Pumunta ka na. Ano, budol-budol ka. Muntik mo ako mabudol, hindot ka. Buti matalino ko. Oo. Nakalagbok lahat kung paano ka nakapunta rito. Oo. Gonggong. Ako pa ang kakanain mo. Pumunta ka na. Hinahamon kita. Pumunta ka na bukas na bukas. Pumunta ka na. Pasalamat ka nga. Nakalabas ka ng buhay sa bahay ko eh. Kinang-ina mo ka. Sabi ko nga, tama na yun. Nakapasok ka sa bahay ko nang wala kang disgrasya. Maswerte ka na. Nakapasok ka sa bahay ko, bata. Nakita mo kung ano kaya kong gawin. Huwag ganyan. Huwag ka magtrabaho ng ganyan. Hindi maganda yan. So in short, ipinahamak niya ang isang tao. Kasi tulad niyan, nasira din ang buhay ng tao na ito, mga kahombre ko. Kasi kung ano-ano nagsilabasa na baho niya, then all of a sudden, nilaglag siya ni Norman. Game over. Ayon kay Gusgusin, ang mga ipinakita raw ni MG na publicly nakalabas na, mga kahombre ko, ay AI daw. Ha? Sabi ni Lay Ramos, tunay po ba yung mga evidence niya, sir? Pambihira. Yan ay fake news. Yung mga evidence na yan, inilabas na lahat sa korte dati yan. Fake news. Oo. Yung mga voice recording, puro fake news. Oo. Hindi na may pananay ko. Gago po tayo na ito, makagago na to. Gagawa ka lang ng fake news po. Asa ng source niyan? AI yan, tanga. 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon buhay pa, bobo. Pero nakapublish ho ito, mga kahombre ko. Pero sige, AI daw. Pero mga kahombre ko, may video siya noon na lumabas na kesyo. Pero mo, nasira pa nga lang ko. Lalo na dyan sa balye ng Dayuktok na yan, yung kay Yama John Chotan na yan. Ang daming binudol niya na sobra. Ang dami ring ninakaw sa akin yan. Oo, sobra. At tapos yung mga private na conversation sa cellphone ko, dahil hawak-hawak niya, pinagbili niya sa mga basher ko, sa mga kalabang ko. Puta, ang daming nadamay doon. Yung iba, mga sekretary ng DILG ngayon, yung iba nasa PNP ngayon, mga general na, nadamay sa katarantaduhan yan, ng hayop na yan. Kaya pag namatay yan, hindi ko kasalanan, maraming pumatay dyan. Apakasinungaling talaga, ano? Tindi ho, mga kahombre ko. Nagkaroon din ng isang pangako si Gusgusin kung saan magtatayo raw ito ng libreng parisan. Magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice. Only sabaw. May soft drinks pa. Ha? At masasarap. Libre. Walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan. Malapit na yan. Ay ano ngayon, kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw, ay mapapakain ko yung napakarami? Tanga! I-review mo yung mga sinabi ko. Na kapag hindi nagbago si Diwatan, lubog ang panga, magtatayo ko ng pares na libre. Na bankrupt. Bakit ako magtatayo? Bankrupt na.
Kawawa naman, dudurugin mo pa. Nangako rin ito na sa January 2026, maglilibot daw ito sa mga universidad at magbibigay daw ng 100,000 pesos kada estudyante na kanyang makakalabit at malalaman niyang nakasubscribe daw ito. Ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Okay? Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So, sisimulan yan by the last week of January. Hindi naman ito natuloy at nagkaroon pa siya ng mga scholars na na-interview din ho natin at sinabing hindi naman sinagot ang kanilang tuition fee kahit kailan. Well, sinabi niya po sa video or live something na bayad na yung scholarship namin, which is hindi pa talaga. Actually, Kahit piso, wala. wala pa po. Sinaad rin ho nitong magkakaroon siya ng isang 40 million pesos na humanitarian upang ipambili ng mga wheelchair. Sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Di ba? Tanga. Hindi rin ho ito natuloy. Bagkos namigay lang siya ng iilan at binidyohan niya pa. Tulad ng isang matandang hirap na maglakad na pinalakad niya pa. Sad man. Nakakalungkot mga kahombre ko. At huwag niyong kakalimutan! Pati address ko na ginamit niya upang kasuhan ako, peke mga kahombre ko. Hindi tama. Kasi siya talaga ang may plano ng masama sa akin. Kasi syempre, hindi ako makakatanggap ng sabina, automatically, may chance akong mawaran kung sakaling umakyat yung ikinaso niya sa akin. Very dirty-minded and he knows it. So, alam niya to, mga kahombre ko, na ganito yung sistema. At sa reklamo niya, sinabi niya na siya daw ay private person. Kung saan, same na reklamo, sinaad niya rin na isa daw siyang public figure. So, ano ba talaga? Kaya nga kinasuhan din ulit kita ng perjury. At mga kahombre ko, yung legendary na araw, February 24, 2026. Siya ho ang nagsabi niyan sa publiko. Nagmamadali kasi ako kanina. Hindi, pero yung susunod na hearing, full force tayo. Kailan ba? Malalaman mo, full force tayo, full force. Umaga lang naman yun, saglit. Convoy na lang kami sa'yo pag Convoy kayo. Convoy kayo. Para pag takbain nyo agad. Sagot ko na. Okay. Bunga nga pa lang, basta yung lumapit pa lang, may pagtatangka na agad yun. Sabihin, may intention talaga. Hindi, intention lang na talaga bang-asar lang. Magpasikat. Kayo nakapitong kayo Yari tayo. Yari tayo. Kaya, full force tayo. Mga 50 tayo. Pwede ba yun? Para tingnan natin kung may darating sa kanila. Marami tayo sa 24. As in, saksakan ng dami. Isasama ko na. Lahat. Nabastos na ako eh. Di ba? Sasama ko na. Pagdating sa baba, pag may umakma, sampalin nyo agad. Ganun agad. Nang panahon ho na inilathala niya yan, mga kahombre ko, ako ho ay nasa Korea. So, nakabakasyon ako. And actually, wala ho akong kailanmang plano, na ilabas yung February 24 na yan, na meron silang hearing ng mother-in-law ko. Wala akong plano na ilabas yan or whatsoever. Yang galit niya na yan ay nagmula dito sa video na ito. Jimboy. May dala ba kayong motor? Tricycle, dala mo. Boss, ang pangit ko pala sa personal? Ang pangit ko pala sa personal? Oo. Alala ko swapo ka? Ito yung mahilig magamon na suntukan eh.
Liga, suntukan tayo. Labas, tara, labas ka dyan, boss. Suntukan tayo. Kaya mo matapang ka sa online ka lang pala. Halika. Oy, suntukan tayo. Tangina mo. Wala naman ho siyang patunay, no? Na ito'y mga tao namin, na ito'y sa amin. Alam niyo yun? Pero iniisip at sinasabi niya na ito daw ay mga tao namin o tao ko. Hanggang ngayon, hindi ho napatunayan yan na yung mga bumastos sa kanya ay tao namin. So, hindi ko na maintindihan sa kanya kung sino nga ba talaga itong mga ito at kung bakit ako na naman ang sinisisi niya sa publiko. You are pointing fingers sa kung sino-sino na lang na tao. Mailabas lang ang kabulastugan sa utak mo. Pangit yun, mga kahombre ko, di ba? Lalo na hindi ka sigurado na yan talaga yung tao na yon. That's crazy, man. Ngunit, nang tayo, sumagot na sa kanya at hinight na natin yung February 24, biglang ito ang sinabi niya. Sabi, Feb 24, Feb 24. Ano ho ba yung Feb 24? Ano ba meron sa Feb 24? Baka kayo naman ay niloloko lang ng taong nagsasalita ng Feb 24. Baka naman talagang alam niyang wala ako at hindi ako kailangan bago siya naghahamon ng Feb 24. Oh, boss, sa 24, ano yung 24? Ano yung 24? Anong 24? Maglolokohan kayo sa 24? O di kayo na lang maglokohan, wag niyo ako isali. Hindi, wala akong hearing sa 24. Oo, kasi nungalingan yun. Oo, dalawa lang ang paniniwalaan ko, korte at abogado ko. Finish. Kung ano pinag-uutos ng korte, susundin ko. Kung anong sinabi ng abogado ko, paniniwalaan ko. Yun lang. Maliban dun, wala na. Kahit sinong Poncio Pilato pa yan, wala akong pakialam sa kanila. Hello, sir. Bakit puro inconsistent ang lumalabas sa bibig nyo? Sa iyo po unang nanggaling ang magkikita kayo sa 24 ngayon. Ay, bobo mo. Magbigay ka nga na magkikita kami sa 24 ngayon. Magbigay ka nga kung sa akin una nanggaling. Screenshot mo yung video na magkikita kami sa 24. Di ba? Paano inconsistent? Ikaw nga magsabi, maglabas ka ng video na magkikita kami sa 24 na sinabi ko. Pakita mo yung katangahan mo, Michael. Ang boring, di ba? Ganyan ho yan, mga kahombre ko. Harap-harapang kasinungalingan. At bago yung legendary moment na napusasan siya, ito ho, ang mga binukang bibig niya sa live niya. Gunggong, may warrant ka na pagkatapos. Ay, mas gunggong ka. Ibig sabihin, mas magaling ka sa abogado ko? May pabanda raw doon. Ang tagal ko daw. Bakit? Asan nga ako pupunta? Wala namang advice yung lawyer ko. Kung pupunta ako doon, magpapakatanga lang ako. Di ba? Kayo naman? Baka kayo lang ang natatanga. Oo. Yung mga tanga, naniwala na naman doon sa isang uhugin, no? Na, tagaragya. Siguro, takot yon na baka gawin sa kanya yung ginawa niya. Kaya nagtawag. Baka iniisip niya, baka lutangan natin, no? Bakit ko naman isasama si Jimboy sa 24? Wala namang akong hearing ng 24. Ano yun? Mas matalino sila sa lawyer ko? Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulo ka na, pastihan. Uy, talaga? Bayot, hindi pupunta sa hearing. Ay, sino may hearing? Gago lang yung nagsasabing may hearing ako. Ano kayo, matalino pa kayo sa lawyer ko? Ang bobo mo naman. Alam nga naman paniwalaan ko si baka gago ay yung lawyer ko, hindi. Tanga. Hindi mas paniniwalaan ko yung lawyer ko kaysa kung sino-sinong impacto. Tapos, napusasan siya. Tapos, ito ho ang sinabi niya sa press con. Lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang just fixation lang, kung ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito, Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang. Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant ko. Unjust vexation lang pala. Diba? At naghahanap ka ng warrant.
Nung nahanap mo yung warrant of arrest mo, bigla ka nagkaganyan. Malaki ka talagang tolongges, Norman. Di ba? So, mabalik na ho tayo sa umpisa. So, sa tingin nyo, deserve ba talaga ni Norman to? Or hindi? Kaya, ayan na yung NBI raid, balala. Ulul! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun nadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. O sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya, record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin kong uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntogin ko pa silang dalawa. Nadamay niyo pa yung NBI na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Mo sila. Gamit nila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Pagkamali sila sa akin, Bentras pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Oo, siya yung bantay bahay ko. Yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan ha. Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan eh, pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, gayon nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Ayan, yan yung aking cleaner. Si Kernel Maralag. Okay. Ano nyo ba si Beth? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan mo yung Kernel? Gusto mo patapon ko sa pansitan? At sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya. Huwag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat magkayamanan ng Marcos. I know what happened to Lisa. I want to see. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Tinlak ko na. Ayaw ka na ka ng kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinutok, right si Sandro? Madwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation, pero lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng naninigarilyo pa. Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Ay! Kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko nala sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guangguang. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko
para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. No? Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Deserve, mga kahombre ko, una sa lahat, public figure siya. And siya na mismo ang nagpangalandakan sa pagmumukha niya sa araw-araw, mga kahombre ko. 'Di ba? Siya na mismo nagmumura sa mga public official, sa mga government agencies natin na pinagmumura niya at pinag-iinsulto niya, 'di ba? So, alam na niya from the beginning na pwede itong mangyari pero ginagawa niya pa rin. Kasi akala niya walang pangil ang batas dito. Akala mo lang yun. Kasi pag ikaw ay napansin na ng batas, talagang mangingiyak ka, maiihi ka sa takot. Ngunit, ito namang isang taong nakapatay na ng maraming tao. Most probably, kaya ito binler, mga kahombre ko, baka kasi madamay ang pamilya nito. Kasi syempre, tulad niyan, nakakulong na ito. Baka madamay ang asawa, ang mga anak, 'di ba? Kasi hindi naman to vlogger, hindi naman to public figure, 'di ba? Pero although marami na rin naman nagkalat, no, na mga articles, na mga vloggers din na inilabas na ang pagmumukha niya, pero syempre, yung mga mainstream media hindi kayang gawin 'yon. Dahil isa ho 'yon sa protocol nila, mga kahombre ko. Kailangan pagbayaran ang kasalanan, pero siya lang ang dapat magbayad. Hindi pwedeng madamay ang pamilya niya, mga anak niya. Malay nyo, yung mga pamilya na argabyado nitong tao na ito na napatay niya, malay nyo, balikan ng pamilya niya. Anong kinalaman ng asawa, anak niya, mga anak niya, kung kunwari mga bata? Yun ang motibo dyan, mga kahombre ko. Samantalang si Norman, wala namang mawala sa tao na ito . Siya na mismo ang naglahad ng buong buhay niya sa social media. So dapat lang ilabas ang pagmumukha nito para sa tinatawag din na awareness. Kasi marami hong nabubudol ng tao na ito daily. So mahalaga ho yan. Yan ho ang importansya at diferensya ng tao sa left at ng tao sa right. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.